Palagi bang nananaginip ang anak mo? Huwag kang mag-alala. Ang mga panaginip ng anak mo ay senyales na malakas magproseso ang utak ng anak mo. Meron tayo mamayang listahan ng mga dapat mong gawin. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para makita po natin. New day guys, no? New parenting content na naman po tayo. Sino po sa atin dito ang nakaka-relate na nakikita natin yung anak natin na gumigising, umiiyak, at pagtingin natin dahil pala sa masamang panaginip niya? Ang una po natin naging reaction ay nag-aalala agad tayo kung may problema ba yung anak natin o bakit siya na naginip ng pangit. Kaya guys, ito po ang ating floating question for today. Palagi bang nananaginip ang anak mo? Isa po magandang balita ang sasabihin ko sa inyo. Maganda pong senyales yan. Opo daddy at mommy, ang madalas na pananaginip ng anak mo, normal po yan at napakahalaga po niyan sa bata. Yan po ay senyales na umabot na yung anak natin sa tinatawag ng mga eksperto na REM sleep stage, na kung saan daw ang utak ay nagpoproseso ng mga natututunan, ng mga nararamdaman at impormasyon nila buong maghapon. Ang panaginip raw ay tumutulong sa kanila na mas maging matalino at stable emotionally. Kaya sa halip na mag-alala po tayo, mag-focus tayo sa suporta at paggabay sa anak natin. Lalo na po kapag nagising anak natin dahil sa masamang panaginip na yan. Gawin po natin guys itong tama lesson natin for today. Ang dapat mo natin gawin ay turuan natin ang anak natin na i-manage ang emosyon niya kahit sa panaginip niya. So ang 4 letters po natin ngayon ay T, A, M, A or tama. First letter natin guys, no, T or tiwala. Patibayan ng tiwala at huwag baliwalain. Kapag nagising po umiyak ang anak mo, yakapin natin at siguraduhin natin pagtiwalaan niya tayo. Huwag po natin sabihin panaginip lang yan. Sa halip po, sabihin natin, nakakatakot ba yung panaginip mo na? Okay lang yan, andito si daddy, safe na safe ka sa akin. I-validate po natin ang lungkot at takot ng anak natin. Second letter natin guys, no, A or angat. Angatin po natin ang emosyon ng anak natin. Pagising po niya guys, gabayan natin siya sa ending ng panaginip niya. Kunyari, naging superhero siya at lumipad siya para iwasan yung halimaw dun sa panaginip niya. Iangat po natin ang emosyon ng anak natin sa pagiging matapang. Third letter natin guys, no, M or maliwanag. Maliwanag na routine at iwas stimulus po. Ang masamang panaginip guys, madalas po yan na dahil sa stress o kulang sa pahinga ng bata. Magkaroon po tayo ng malinaw at consistent na bedtime routine. Iwasan po natin guys ang screen time, nakakatakot na mga kwento bago matulog. Yan po ay makakatulong sa anak mo sa pagtulog niya. Last letter natin guys, no, A or action. Action sa pagbabalik sa kama ng kalmado. Tabihan natin yung anak natin guys para pag natulog siya, safe ang maramdaman niya kasi nandyan tayo sa tabi niya. Kung may sarili siyang kama guys, huwag natin siyang matulog muna ng sarili lang niya. Samahan po natin siya para maramdaman ng anak mo na safe siya. Ngayon ko na-realize guys to, na anak ko nagigising dahil sa masamang panaginip ay hindi dahil sa may sakit siya. Yan ay dahil sa sobrang bilis ng utak niya na magproseso at kailangan niya ng yakap ko at pagkatiwalaan ulit ang sarili niya. Huwag po nating hayaang manalo ang takot sa panaginip ng anak natin. Gamitin po natin ang tama lesson para turuan siyang harapin ang kanyang emosyon at magkaroon po siya ng maayos na pagtulog. Ang sagot po natin sa tanong na, palagi bang nananaginip ang anak mo? Ay kung oo, isipin na lang po natin na dyan po siya natututo para maging magaling ang utak niya na magproseso. Pero dapat po, nasa tabi tayo ng anak natin palagi. Yan po ang pinaka-epektibong solusyon. I-guide po natin ang anak natin gamit ang tama lesson. Ikaw daddy at mommy, anong pinaka-nakakatawa o pinaka-walang sense na panaginip na sinabi ng anak mo sa'yo na napatawa ka o natakot ka rin mismo? I-share mo naman yung kwento mo sa chat box para makarelate ang iba.